Nung ako'y nagpupunta sa mga bilangguan, nung bata pa ako, college pa ako, na born again ako, doon ako unang ginamit sa mga bilangguan eh. Yun ang first ministry ko, Jail Outreach Ministry. Sa Manila City Jail, lagi po ako nagpupunta dyan. Caloocan City Jail, Quezon City Jail, puro babaeng bilanggo. Manila City Jail, Caloocan City Jail, puro mga lalaking bilanggo. Nung nandun kami, unang-unang pagpunta ko sa bilangguang yan, pinaalalahanan na ako ng mga kapatirang lalaki. Sabi nga nun, Sister Kay, huwag kang matatakot ha, mababait sila. Sabi ko, okay lang. Kasi na-imagine ko, ang bilangguan ay yung katulad ng dito sa Santa Maria. Ipapasok, may rehas, kakausapin mo na sa labas ka. Hindi pala ganon sa Manila City Jail. Ikaw pala ang papasok sa loob na parang isang compound, maraming mga lugar-lugar. Halimbawa, ganitong kalaki. May mga nakaupo dyan, bilanggo. Batang City Jail, sa iba naman, mga Sputnik, mga ganon. Ano ba tawag doon? Mga fraternities. Fraternity ba yun? Yan, mga Batang City Jail, Sputnik, Bahala na Gang. No, ang hawak ko, Bahala na Gang. So, yung building na yan, puno yan ng mga bilanggo. Yung pagpasok ko pa lang, nakita ko na yung isang bilanggo. Tumatakbo, naka-short lang, nakahubad. Sumasalubong sa amin. Tapos may takip ng itim yung isang mata niya. Meron siyang hikaw na balahibo ng manok. Tapos tumatakbo ang sigaw, Mami! Ako lang naman ang pumasok at saka dalawang lalaki. Alam niyo, kung tatayo bukoy, palagay ko'y tumayo lahat eh. Mami! Hindi malayo pa rin sigaw, Uy! Huwag niyo akong pahihipo. Sabi ko dun sa dalawa kong kasama, Hoy! Huwag niyo akong pahihipo. Parang awan niyo na. Parang ang kabog ng dibdib ko. Sobra. Kaya pagpasok namin ng bilanggo, daming lalaki, tatayo ka dyan. Nakaupo sila sa sahig. Kaya habang tumatayo, nakatayo kaming ganyan, ginaganon ko yung buhok eh. Nagpapapangit ako. Sabi ko sa isip ko, Diyos ko, apakadaming lalaki nito. Hindi ko kaya ipagtanggol ng dalawang ito. Kaya sabi ko dun sa mga kasama ko, sabi ng kasama ko, ikaw na magpakanta. Hindi ako magpapakanta. Nanonood lang ako. Sabi ko, hindi na ako mauulit dito. Aatakin ako sa puso. Mamamatay ako agad. Takot na takot ako. Tapos ngayon, hindi nagpakanta na. Yan, sila nang dalawang kumilos. Ako, nakaupo lang ako. Ang abuupe. Halos gumanyan-ganyan ako. Kasi nakababa. Tapos, maya-maya, nagngingis-ngisan. Habang nagsasalita yung kasama kong lalaki, na-burden ako. Nung ma-burden ako, sabi ko gano'n, nagsasalita na ako. Kasi sabi ko, pero mo yung vacant time namin, imbis na kung ano gawin namin, binibigay namin para dito sa mga bilanggong ito, tapos babastusin lang nila yung pagsasalita ng, masyado akong na-touch nun, sabi ko, nagsasalita na ako. So, nagsalita na po ako, full of burden. Nung magsalita po ako, nag-iiyakan ng lahat ng mga bilanggo for the glory of God. Palakpakan natin ng Panginoon. Tapos nung maupo na ako, sabi ko sa Lord, Lord, hindi po ito ang una't huli kong pagpunta dito. Simula pa lang po ito. Nung simula na, paulit-ulit na kami nagpupunta sa mga bilangguan, dun ko nakilala yung mga tinuturuan namin. May mga case ng rape, murder, pagnanakaw, patayan, kausap mo. Ako yung magnanakaw dyan sa Quiapo, teritoryo ko yan. Ba't ka ba nandito? Napatay ko yung isang magnanakaw pinuntahan yung teritoryo ko So yung mga ganong kwento-kwento nila. Pero alam niyo, may kabaitan sa puso nila. Meron namang hindi talaga sila nagkasala, pero nandun. Pag kumakain na sila, banyerang pagkain, kung sinigang yan, nakabanyera yan. Pagdaan mo, sasabihin, Mami, kain po. Sabi ko, mababait din pala itong mga ito. Walang taong likas na masama. May taong likas na wala ng kabaitan.
lahat merong nakatanim na kabaitan sa mga tao. Amen po ba? Ang kailangan lang pakitaan ng kabutihan. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon.